Matapos masawi sa isang aksidente ay kinausap si Rio ng isang anghel para sa pangalawa niyang buhay. Ayon dito ay malaya siyang mamumuhay sa panibagong mundo dahil wala umanong misyon na itinalaga sa kanya. Dahil dito ay hiniling niya ang mamuhay ng slow life kaya ilalagay na lang umano siya sa kagubatan ng Rondo. Tinatawag na Fee ang mundo na pupuntahan niya at iilan sa mga tao dito ay gumagamit ng mahika. Maliban sa bahay at mga pagkain ay bibiyayaan din siya ng water attribute magic. Para sa unang araw pa lamang niya sa panibagong mundo ay nakaisip din siya kagad ng iba't ibang diskarte paano niya magagamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan ng umaga habang nag-aalmusal siya ay naalala niya na pang 2 buwan lang pala ang stock niyang mga pagkain kaya kung maubos ito ay kailangan niya na ding manghanteng. Dahil dito ay kailangan niya ding matutong makipaglaban kaya inumpisahan niya na ding magsanay. Araw-araw siyang nagsanay hanggang sa makalikha siya ng iba't ibang teknik at maisagawa ito sa mas mabilis na paraan. Isang araw ay napagpasyahan niya na pasukin na ang kagubatan. Plano niya lang muna dito ay manguha ng mga detoxifying herbs. Ngunit ilang sandali lang ay may nakaharap siyang isang lesser boar. Bigla itong sumugod pero buti na lang ay nakaiwas pa siya bago siya maabutan. Pagkasugod nito muli ay ginamit niya ang Ice Bun at sinundan ng Icicle Lance 16. Madali lang niya itong natalo pero ayon sa libro na Monster Compendium ay ito umano ang pinakamahina sa lahat. Kabilang sa mga itinuturing na malalakas ay ang mga dragons at ang mga nilalang na tinatawag na Akuma. Kinabukasan ng umaga ay muli siyang pumasok sa kagubatan ngunit sa pagkakataon na ito ay isa namang assassin hawk ang nakaengkwentro niya. Buti na lang ay may mga impormasyon na siya tungkol dito kaya nakaisip siya ng magandang ideya paano ito makakounter. Bagamat napuruhan ng isang mata nito ay nakabangon din ito kagad at umatras muna. Ngunit ang problema niya ngayon ay hindi niya na matandaan ang daan pauwi dahil sa kakatakbo mula sa Assassin Hawk. Napadpad siya sa isang lawa at nakita niya dito ang isang parang kabalyero na walang ulo kasama ang isa ding kabayo na wala ding ulo. Sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa iba't ibang nilalang at kasabay nito ang unti-unti ding paglakas ng kanyang mga teknik dahil sa mga bago niyang nadidiskubre. Tuwing gabi ay nagpupunta naman siya sa lawa para makipag-sparring sa kabalyero na tinatawag niyang Dulahan. Hindi ito nabanggit sa beginner's edition ng Monster Compendium kaya hindi niya masabi kung anong klase itong nilalang. Gayunpaman ay mas pinipili niya pa din na magpabalik-balik dito tuwing gabi dahil pakiramdam niya ay parang sinasabihan siya nito na huhubugin nito ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Katapos ng kanilang sparring ay binigyan siya ng water sword at sa tingin niya ay gusto nito na maging dalubhasa siya sa paggamit ng espada na ito. Isang araw ay muli niyang nakaharap ang Assassin Hawk pero napansin niya kagad ang malaking pagbabago sa hitsura nito. Nag-evolve pala ito at alam niya na wala itong ibang gusto kundi ang makabawi lang sa kanya. Bagamat lumakas na siya simula nung una nilang paghaharap ay ramdam din niya na mas lumakas din ito ng sobra. Matapos nitong paulit-ulit na sanggain ng kanyang mga atake ay dito na siya nagpasya na gamitin ang kanyang espada. Di nagtagal ay nagkaroon din siya kagad ng pagkakataon na mapuruhan ito. Gayunpaman ay alam niya na dahil sa kanilang naging labanan ay masasabi niya na mas lalo pa siyang nag-mature. Nang pabalik na sana siya ay nagulat siya nang biglang may sumalubong sa kanyang isang dragon. Ang mas ikinagulat niya ay nakakapagsalita pala ito gamit ang telepathy. Hinahanap nito ang Assassin Hawk kaya humingi na lang siya ng tawad sa pag-aakala na alagad nito ang Assassin Hawk. Napansin nito ang espada niya at nakumpirma din kaagad nito na espada ito ng Fairy King kaya dito niya na nalaman na isang Fairy King pala ang parati niyang nakakasparring sa lawa. Naisip nito na mayroon siguro siyang nagawa para ipagkaloob sa kanya ang espada. Dahil marami din siyang katanungan sa dragon ay nag-uusap muna sila hanggang sa abutan sila ng hapon. Napansin naman ng anghel ang hidden trait ni Rio na siyang ipinagtaka niya. Ito ay ang Eternal Youth na ipinagkaloob din niya sa isang babae na una niyang ipinadala sa ibang mundo lagpas 10,000 taon na ang nakakaraan. Isang araw pagkadating ni Rio sa baybaying dagat para manghuli sana ng isda ay nagulat siya na mayroon ng sirang bangka dito. Karamihan sa mga sakay ay wala ng buhay pero may isa na nakaligtas kaya dinala niya ito sa kanyang bahay. Nang magising ito ay lumabas kaagad ito ng bahay para alamin kung nasaang lugar na siya. Dito na siya kinausap ni Rio at ang una niya kaagad napansin ay kung bakit wala itong maayos na saplot. Hindi niya na ito masyadong inintindi pa at sa halip ay pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya. Nagpakilala siya sa pangalang Abel at dito na nalaman ni Rio na mga smugglers pala ang mga kasama ni Abel sa bangka. Habang kumakain sila ay marami silang napag-usapan kaya nalaman na din ni Abel ang sitwasyon ni Rio at kung bakit wala itong maayos na saplot. Maliban dito ay nalaman din niya na isang water magician si Rio. Nakiusap siya na dalhin siya sa baybayin kung saan siya nakita ni Rio ngunit pagkadating nila dito ay wala na dito ang mga bangkay.
Naisip nila na baka inanad na ng malakas na alon ang mga ito. May gusto sanang hanapin si Abel ngunit hindi niya ito makita. Napagpasyahan niya na kailangan niyang makipagtagpo sa kanyang mga kaibigan sa bayan ng Lon pero alam niya na nasa malayong lugar siya napadpad. Dahil dito ay inalok niya si Rio na sumama sa kanya para magsilbi niyang gabay sa paglalakbay. Naintindihan naman kaagad ni Rio ang sitwasyon ni Abel kaya pumayag siya sa alok nito. Dahil bukas na sila mismo alis ay minabuti ni Rio na puntahan ng Fairy King para magpaalam. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ay nag-sparring sila hanggang sa mapagod si Rio. Bago umalis ang Fairy King ay binigyan nito ng isang robe si Rio. Kinabukasan mismo ng umaga ay umalis din sila kaagad para maglakbay. Ilang sandali lang ay may nakasalubong silang lesser boar. Nagpasya si Abel na siya na ang tatapos dito at gamit ang kanyang combat skill na total impalement ay kaagad niya itong nailigpit. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makakita naman sila ng mga lizard folk. Minabuti nila na iwasan ng mga ito pero ilang sandali lang ay naramdaman ni Rio na papalapit sa kanila ang mga ito. Sa pagkakataon na ito ay nagpasya na si Rio na tumulong. Akala ni Abel ay hindi siya makakalaban ng maayos dahil wala siyang staff kaya nagulat na lang ito sa kanyang ginawang atake. Dahil sa kanilang pagtutulungan ay mabilis lang nilang naubos ang mga kalaban. Habang patuloy sila sa paglalakad ay ipinakita ni Abel kay Rio ang pera ng Knightly Kingdom kung saan matatagpuan ang bayan ng Lon. Dito na nalaman ni Rio ang tatlong bansa ng Central Provinces kabilang ang Dabuhi Empire at Handelyu Federation. Hindi niya nagustuhan ang pangalan na Dabuhi dahil parang pangit itong pakinggan. Ilang sandali lang ay may nakaengkwentro naman silang mga golem. Sinubukan ni Abel na atakihin ang isa ngunit nagre-regenerate lang ito. Dahil dito ay ginamit ni Rio ang 10-layer ice wall at ito lang pala ang katapat ng mga golem. Ginamit niya din ito sa iba pang mga golem kaya walang kahirap-hirap lang nilang tinalo ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay may nakita silang behemoth sa unahan. Biglang dumating ang maraming wyvern para kalabanin ito ngunit sa sobrang lakas nito ay kaagad na naubos ang mga wyvern. Makalipas ang ilang araw ng kanilang paglalakad ay bigla na lang may lumapit na isang griffin sa kanila. Sa sobrang takot ay hindi sila makagalaw pero buti na lang ay nakaisip ng paraan si Rio at ibinigay nila ang dala nilang karne dito. Kaagad itong umalis kaya nakahinga na din sila ng maluwag. Pero makalipas lang din ang ilang oras na paglalakad ay nadaanan naman nila ang mga wyvern na abala sa kanilang kinakain. Naisip ni Rio na mas makakabuti kung lalabanan nila ang mga ito habang nasa lupa pa ang mga ito kaya inunahan niya na ang pag-atake. Sinundan naman kaagad ito ni Abel ngunit dumating naman ang iba pang mga wyvern. Pero gamit din ang icicle ni Rio ay madali lang nilang natalo ang mga ito. Napagpasyahan ni Abel na kunin ang mga magic stone dahil pwede nila itong may benta sa bayan ng Lon. Nang makalampas na sila sa bundok ay may nakita silang daan patungong kanluran kaya dito na napagtanto ni Abel kung saang bundok sila galing. Sinundan nila ang daan hanggang sa makarating sila sa bayan ng Kailadi. Napagpasyahan nila na maghapunan sa isang tavern at habang hinihintay nila ang kanilang pagkain ay napag-usapan nila ang tungkol sa pagiging adventurer dahil ito ang propesyon ni Abel. Gusto niya na magrehistro si Rio sa kanilang guild dahil maraming benepisyo sa pagiging adventurer. Nang inihain na ang kanilang in-order ay nagulat si Rio na isa itong curry rice. Hindi siya makapaniwala na may ganitong pagkain din pala sa fee. Dahil na-miss niya ito ng sobra ay napa-order pa ulit siya. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa paglalakad at sa wakas ay narating na din nila ang bayan ng Lon. Hindi makapaniwala ang kawal na nagbabantay sa gate nang makita nito si Abel dahil ang pagkakaalam nilang lahat ay nawawala si Abel. Plano ni Abel na i-endorso si Rio sa guild nang sa gayon ay mag-umpisa kaagad si Rio sa rank E or rank D. Pagkadating nila sa guild ay magkahalong gulat at tuwa ang naramdaman ng mga adventurers matapos silang makita si Abel. Habang abala si Abel sa mga ito ay minabuti ni Rio na lumabas muna. Nakasalubong niya ang elf na si Sarah at nakilala nito kaagad na galing sa Fairy King ang kanyang robe. Naisip nito na baka nagustuhan siya ng Fairy King at dahil nagmamadali ito ay hindi sila ganong nakapag-usap. Pinapasok ni Abel si Rio para ipakilala sa lahat na siyang nagligtas sa kanyang buhay. Katapos ay kinausap nila ang guild receptionist na si Nina para sa registration ni Rio. Dahil sa plano ni Abel na i-endorso si Rio ay minabuti nila na kausapin din muna ang kanilang guild master na si Hugh. Tuwang-tuwa din ito matapos makita si Abel at kaagad na pinasalamatan si Rio. Para makumbinsi ito ni Abel sa kanyang hiling ay ipinakita nila ang mga magic stone na nakuha nila mula sa mga wyvern. Dito na nalaman ni Rio na ang kinakakatakutan ng Malefic Mountain pala ang bundok na kanilang dinaanan. Wala pang adventurer ang nakakatawid ng buhay dito at ito ang patunay bakit karapat dapat si Rio sa rank up.
Biglang dumating dito ang ibang miyembro ng party ni Abel na sila Rhea, Lynn at Warren na labis ang tuwa matapos makita si Abel. Habang abala sila sa pag-uusap ay pinasimulan na ni Hyo ang registration ni Ryo kay Nina. Nagtungo sila sa opisina ni Hyo at dito nila isinagawa ang interview. Dahil wala pang matitirahan si Ryo ay pwede umano siyang tumira muna sa guild lodging ng 300 araw. Katapos ng kanyang registration ay isinama siya ni Abel dahil kokolektahin umano nila ang bayad sa kanyang pag-e-escort. Marami pa siyang nalaman tungkol sa mundo ng Fey at napansin niya na malaki ang pagkakapareho nito sa Earth. Dahil dito ay naisip niya na baka may dati na ding na-reincarnate dito kagaya sa kanya at malaki ang naging impluensya sa mga taga rito. Kinagabihan ay nagkaroon sila ng salo-salo sa pagbabalik ni Abel at para na din sa welcome party ni Ryo. Kinabukasan ng umaga ay inihatid na si Ryo sa kanyang tutuluyan. Makakasama niya sa kwarto ang mga baguhang adventurer din na sila Nils at Eto. Makalipas ang ilang oras ay muling bumalik si Nina para ipakilala din sa kanila ang isa pa nilang makakasama sa kwarto na si Amon. Maaga itong naging ulila kaya napagpasyahan na lang nito na maging adventurer para mabuhay. Hindi naman makapaniwala si Lynn sa mga ikwinento ni Abel tungkol sa mga ginawang teknik ni Ryo dahil imposible umano ang mga ito. Kung totoo man ito ay parang kapareho na din ito sa ginagawa ng Inferno Magician. Ang problema ay kung balang araw ay maging kalaban din nila si Ryo at pumanig sa Dabuhi Empire. Sinigurado naman ni Abel na hindi ito mangyayari dahil alam niyang ayaw ni Ryo ng pangalang Dabuhi. Kinabukasan ay umattend sila Ryo at Amon ng kanilang introductory dungeoneering course. Katapos ng kanilang lecture ay dinala na sila sa Lune Dungeon na matatagpuan lang sa gitna ng bayan. Hinayaan sila na galugarin ang unang palapag pero hanggang sa punto lang na natatanaw pa nila ang entrance. Ilang sandali lang ay may nakaengkwentrong soldier ant sila Ryo at Amon. Inunahan ito ng atake ni Ryo para magkaroon ng pagkakataon si Amon na mailigpit ito ng tuluyan. Pagsapit ng gabi ay nagsabay-sabay na silang kumain kasama sila Nils at Eto. Napag-usapan nila ang mga nangyari kanina at dahil gusto ni Amon na bumalik bukas sa dungeon ay napagpasyahan ni Ryo na sumama dito. Ang ipinagtataka nila ay kung bakit may soldier ant na kagad sa first floor na karaniwang mga paniki pa lang ang makikita dito. Biglang sinagot ni Abel ang kanilang katanungan na siya namang ikinagulat nila Nils. Dahil tagahanga si Nils ni Abel ay kaagad itong nagpakilala kay Abel para makamayan ito. Dumating din dito sila Rhea at dahil iniisip nila na tatakas na naman si Abel ay binuhat na lang ito ni Warren. Tinitigan naman ni Lynn si Ryo dahil naiintriga pa din ito sa kakayahan ni Ryo Bose sa mga kwento ni Abel. Alam ni Abel na gusto na nilang makita kung gaano kalakas si Ryo kaya sinabihan niya ang mga ito na hindi magmadali at makikita din nila ito balang araw. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo na sila Ryo at Amon sa dungeon. Plano nila na manggalugad dito kahit hanggang third floor lang muna. Katapos nila dito ay napagpasyahan naman ni Ryo na magtungo sa library para magbasa ng mga libro tungkol sa alchemy. Pagkalabas niya ay tumambay muna siya sa plaza hanggang sa bigla na lang nagkaroon ng eclipse. Kagad siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid at dito na biglang may umatake sa kanya. Buti na lang ay nasangga niya ito pero base sa lakas ng atake ay napaisip siya kagad na posibleng isang akuma na ang kaharap niya. Muli itong umatake at plano talaga nito na iligpit siya kagad. Pinunterian nito ang kanyang puso at buti na lang ay hindi ito tumalab sa kanyang robe. Dito na nito napansin ang kanyang robe at alam din nito na pagmamayari ito ng Fairy King. Umatake ito gamit ang espada kaya nakipagsabayan din siya gamit ang kanyang espada. Kahit sobrang bilis ng mga atake nito ay wala pa din ito kung ikukumpara sa mga atake ng Fairy King. Gagamit na sana ito ng mahika kaya inunahan niya ito kagad. Muli silang nagpalitan ng atake hanggang sa makakita siya ng pagkakataon. Sinangga lang ito ng kalaban ngunit nagulat na lang ito nang madaplisan na siya ng mga icicles. Dito na sumugod si Ryo kaya nalaman niya na mabilis lang palang gumagaling ang mga sugat ng kalaban. Inakala nito na lamang na siya ngunit may nakahanda na palang atake si Ryo na hindi na nito naiwasan pa. Bagamat hindi pa din ito nagawang matalo ng tuluyan ni Ryo ay naubusan naman na ito ng oras. Nagpakilala ito sa pangalang Leonor na isang akuma kaya nagpakilala din si Ryo. Alam nito na magkikita sila muli o baka ibang miyembro na din umano ng akuma ang kanyang makaharap. Dito na napagpasyahan ni Ryo na bilhin ng mga libro para sa mga kailangan niyang mga impormasyon. Pagka-uwi niya ay nakita niya sila Nils na inaapi ng iba ding adventurer. Dahil dito ay hindi na siya nagdalawang isip na atakihin ng mga ito. Sinubukan pa ng isa na umatake kaya pinatikim din niya ito. Katapos ay binigyan niya ng healing potion si Eto dahil ito ang priest sa kanila para mapagaling nito sila Nils.
Habang nagre-relax sila ay sinamantala niya na din ang pagkakataon na ito na magpagamot kay Eto sa natamo niyang pinsala kanina sa labanan. Hindi niya muna sinabi sa mga ito kung saan niya nakuha ang pinsala dahil alam niyang mababahala lang ang mga ito. Isang araw ay pumasok muli sila Amon sa dungeon pero ang ipinagtaka nila ay kung bakit may mga goblin archers silang nakaengkwentro kahit nasa 5th floor pa lang sila. Minabuti nila na umuwi muna para ipaalam sa guild ang kanilang nadiskubre. Matapos makumpirma ni Nina na galing nga ang magic stone sa isang goblin archer ay kaagad siyang nagtungo kay Hugh para ipaalam ito. Alam ni Hugh na isa itong babala para sa isang great tidal bore. Dahil dito ay ipinatawag niya ang mga birang party na kasalukuyan nasa bayan at ito ay ang Crimson Sword at White Brigade na pinapamunuan naman ni Phelps. Inatasan niya ang mga ito na pasukin ang dungeon at kumpirmahin kung mayroon bang senyales ng great tidal bore. 10 taon na nung huli itong mangyari kaya malaki ang posibilidad na mangyari na ito muli. Kung makumpirma nila ito ay kailangan nilang lumabas kagad at magsasagawa sila ng joint operation kasama ang regional knights. Kinabukasan ay maagang bumangon si Ryo para magtungo naman sa north side ng library dahil nalaman niya na may mga impormasyon dito tungkol sa Akuma. Dahil isa siyang D-rank adventurer ay pwede na siyang makapasok dito. May sabi-sabi din na mayroon ditong mga forbidden texts pero mga B-rank adventurer lang ang pwedeng bumasa sa mga ito. Pagkadating niya dito ay saktong andito din si Sarah kaya natulala na naman siya na parang nabighani siya sa ganda nito. Kasalukuyan namang nasa entrance na ng dungeon sila Abel para sa kanilang misyon. Nang bubuksan na sana ni Hugh ang gate ay pinigilan muna siya ni Abel dahil may masamang kutob umano siya dito. Pinaskan niya muna kay Lynn ang first layer at alaman ni Lynn na nakabantay na pala sa loob ang maraming goblins. Dahil dito ay kaagad silang lumabas at isinara ang mga gate. Ipinatawag naman ng iba pang mga adventurer para papuntahin sa dungeon. Habang tulala pa si Ryo ay sinamantala na din ni Sarah ang pagkakataon na ito na magpakilala. Matapos nilang makilala ang isa't isa ay natanong ni Sarah ang pakay ni Ryo sa library. Sinabi lang ni Ryo na naghahanap siya ng libro tungkol sa alchemy. Dahil dito ay pinasama siya ni Sarah kung saan nakalagay ang mga libro na may kinalaman sa alchemy. Ilang sandali lang ay nagsilabasa na ang mga goblins kaya kaagad itong pinaulanan ng mga bala ng pana ng mga adventurers. Inatasan ni Hugh si Niels na ipasabi kina Abel na maghanda sa posibilidad na paglabas ng pinuno ng mga goblins. Makalipas ang ilang oras ay pinababa na ni Hugh ang Crimson Sword at White Brigade para umatake. Dito na nagsilabasa ng mga Goblin General kaya naisip nila kagad na nasa malapit na sa entrance ang Goblin King. Nilabanan nila Abel at Phelps ang dalawang Goblin General at sila Lynn naman ang humarap sa isa. Ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake mula sa loob at buti na lang ay nakadapa pa sila Abel. Kagagawan pala ito ng Goblin King kaya pagkalabas nito ay hindi na nagdalawang isip pa sila Abel at Phelps na atakihin ito. Sa sobrang tigas ng balat nito ay hindi tumatalab dito ang kanilang mga sandata. Bigla itong inatake ni Abel at bagamat hindi ito umubra ay nakahanda na pala si Lynn sa pag-atake. Gamit ang bullet rain ay hindi na nakaiwas pa ang Goblin King kaya dito na nila ito tuluyang natalo. Kinagabihan pagkadating ni Ryo sa guild ay dito lang niya nalaman ang mga nangyari kanina. Habang ikinikwento sa kanya nila Niels ang ginawa ng Crimson Sword ay biglang sumali sa kanilang usapan si Abel. Ilang sandali lang ay dumating din sila Rhea kaya sinamantala ni Lynn ang pagkakataon na ito na tanungin si Ryo kung totoo ba ang mga sinabi sa kanila ni Abel na kaya niyang lumikha ng mga lumulutang na ice wall. Matapos itong kumpirmahin ni Ryo ay nalaman din ni Lynn na hindi din ito ginagamitan ni Ryo ng incantation na siya ding ikinagulat ni Lynn. Hindi nagtagal ang kanilang usapan dahil kailangan pa nila Ryo na kumuha ng mga pagkain. Matapos ipasarapan samantala ang dungeon ay kasabay nito ang pagkawala din ng mga job requests para sa dungeon. Plano sana ni Ryo na bumili ng magic copper ore para sa kanyang pagsasanay sa alchemy ngunit sobrang mahal nito sa mga shop. Dahil dito ay naisip niya na i-hire na lang sila Niels na manguha ng mga magic copper ore sa abandonadong minahan malapit sa nayo ng Rusay. Alam niya na mas makakamura siya sa ganitong paraan kaysa bumili sa shop at pumayag din naman kaagad sila Niels. Pagkapasok niya sa kanilang kwarto ay narinig niya ang mga kawal na may inaagrabyadong mga adventurer. Kahit madami ang mga ito ay hindi pa din pumayag ang lalaki na kunin nila ang babaeng kasama nito. Aatakihin na sana ng isang kawal ang lalaki ngunit bigla na lang itong bumagsak. Katapos ay dito na dumating si Phelps para ipagtanggol ang dalawang adventurer. Matapos malaman ng mga kawal na isang noble si Phelps at anak ng dating commander ng Royal Knights ay napilitan na lang ang mga ito na umalis. Napansin ni Phelps si Ryo na nakadungaw sa bintana dahil alam pala nito na si Ryo ang dahilan bakit bigla na lang bumagsak ang isang kawal. Nakilala din niya kagad si Ryo dahil na din sa mga sinabi ni Abel sa kanya.
Kinagabihan ay isinama si Rio ni Abel dahil mayroon umano silang huhulihin. Ilang sandali lang ay may napansin siyang mga kaina-hinalang mga adventurer. Nagpasya sila na sundan ng mga ito at nang makarating sila sa dulo ng isang eskinita ay dito na sila inatake. Pero madali lang nilang natalo ang mga ito at may nakuha pa silang alchemical tool galing sa mga ito. Kasalukuyan namang sinusundan si Phelps sa mga kawal na sinuwi niya kanina ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na nasa likod lang nila si Shena. Alam na pala ni Phelps na may ganito silang gagawin kaya naunahan tuloy sila. Makalipas ang ilang araw ay dumating sa bayan ng mga naatasan ng kaharian na mag-imbestiga sa dungeon na pinamumunuan nila Clive at Arthur. Nagdahilan ito sa kakulangan ng pagkain pero sinigurado naman ni Arthur kay Hugh na papalitan nila ito kaagad. Minabuti ni Rio na kumain na lang sa cafeteria sa tinitirahan nila Abel at dito niya nakasalubong si Natalie. Matapos nitong malaman na isa siyang adventurer ay nakiusap ito na dalhin niya umano ito kay Abel dahil mayroon itong ibibigay na sulat mula kay Professor Hilarion. Tungkol pala ang sulat na ito sa request ng court magician para magsilbi silang support sa gaganaping pag-iimbestiga sa dungeon. Hindi na din nagtagal si Rio dahil kailangan pa niyang kumain. Nalaman nila Abel na galing si Natalie sa pamilya ng mga water magicians kaya tinanong ito ni Lynn kung posible ba ang mga nagagawa ni Rio. Ngunit kahit si Natalie ay wala ding ideya tungkol sa mahika na ginagamit ni Rio. Nilinaw sa kanila ni Abel na kahit anong mangyari ay huwag nilang kakalabanin si Rio dahil kahit pa magsama-sama silang apat ay hindi nila ito matatalo. Sinabihan din niya si Natalie na kung mangailangan siya ng tulong at wala sila ay hanapin lang niya si Rio sa guild lodging o sa library. Matagumpay namang nakakuha sila Niels ng mga ore na kakailanganin ni Rio kaya bilang pangako ay binayaran niya din kagad ang mga ito ng mga gold coins. Nang mag-umpisa na sa panggagalugad sila Abel ay ipinagtaka nila na wala silang makitang mga halimaw kahit nasa 7th floor na sila. Pero ilang sandali lang ay may nakitang gate ang grupo nila Clive. Nang susubukan na nilang sukatin ang mana sa loob ay bigla na lang silang na-teleport at kaagad itong napansin nila Natalie. Napunta pala sila sa ibang palapag at nang magkaroon ulit ng signal sila Natalie ay nalaman nila na kasalukuyang nasa 40th layer na pala sila. Biglang pumasok ang isa sa kasama ni Clive na si Christopher para alamin kung may napansin silang kaina-hinala sa dungeon. Papasok na din pala sana ito kaya nasaksihan nito ang biglaang pagkawala ng kanyang mga kasama. Ang problema nila ngayon ay hanggang 38th layer pa lang ang pinakamalalim na napupuntahan ng mga adventurers kaya hindi nila alam kung anong panganib ang mayroon sa ika-40th layer. Matapos mapagtanto ni Natalie na posibleng kasama din dito sila Abel ay dali-dali siyang umalis para hanapin si Rio. Kasalukuyan namang nasa library na naman si Rio para maghanap ng record sa koneksyon ng mga nakaraang eclipses at great tidal bores. Buti na lang ay andito din si Sarah kaya mas napadali na naman ang kanyang paghahanap. Napag-usapan din nila ang nakuha mga magic stone mula sa mga Goblin General at Goblin King na puro maputla pa. Ibig sabihin lang nito ay mga bagong silang pa lang ang mga ito. Habang inoobserbahan nila Abel ang kanilang paligid ay napansin ni Rhea na parang nasa loob sila ng Sanctuary Square. Isa itong spell na tanging mga highest rank priests lang ang nakakagawa. Ibig sabihin ay parang natrap sila sa loob ng isang uri ng barrier. Pinaska ni Abel kay Lynn ng paligid at na-detect nito ang maraming tao na nasa 500 metro ang layo. Pero may na-detect din siyang 50 individual na hindi niya matukoy kung ano ang mga ito. Matapos malaman ni Hugh ang sitwasyon sa dungeon ay kaagad silang nag-usap ni Christopher. Alam nila pareho na mas delikado kung magpapadala sila ng ibang adventurer kaya ang magagawa lang nila ay manalangin na ligtas lang sila Abel. Ngunit kasalukuyan na palang inaatake ng mga kalaban ng grupo nila Clive. Habang papalapit ang mga ito ay dito na nalaman ni Clive na mga devils pala ang mga ito. Pagkadating nila Abel dito ay nakilala din ni Rhea kaagad ang mga ito. Nang mawawala na ng malay si Clive ay nagulat na lang siya nang biglang may umatake sa mga devils. Ngunit maliban sa marami pa ang natitirang kalaban ay andito din pala ang Demon Prince. Katapos ng huling atake ng mga magician ay sila Abel naman ang nakipaglaban. Di rin nagtagal ay naubusan na din ng mana sila Lynn at may 6 pang natitirang kalaban. Pagkadating ni Natalie sa guild lodging ay wala dito si Rio at ayon kina Eto ay nasa Northside Library ito. Dali-dali din siyang nagtungo dito at nakasalubong niya ito sa daan. Matapos malaman ni Rio ang sitwasyon nila Abel ay hindi na siya nagdalawang isip pa na sumama papuntang dungeon. Pipigilan sana siya ng mga bantay kaya lumikha na lang siya ng ice wall. Alam niya na matatagalan lang siya kung gagamitin niya ang daan kaya gumamit na lang siya ng abrasive jet 6 para butasin ang bawat sahig ng palapag. Nagpasya si Abel na haraping mag-isa ang mga devils para maprotektahan ni Warren sila Rhea at Lynn. Madali niyang natalo ang dalawa sa mga ito ngunit nagulat siya sa bilis at lakas ng Demon Prince.
Sinubukan itong atakihin nila Clive ngunit hindi na tumatalab dito ang Mahika. Dahil dito ay sila tuloy ang inatake ng ibang mga devil at kahit sila Arthur ay inatake din. Pagkasugod muli ng Demon Prince ay ginamit ni Abel ang sword skill zero turn ngunit naiwasan lang ito ng Demon Prince at siya pa ang na-counter. Alam niya na wala na siyang lakas pa na lumaban ngunit nang ililigpit na siya ng Demon Prince ay bigla na lang dumating dito si Rio. Hindi siya makapaniwala kung bakit naririto si Rio at ang sinabi lang ni Rio na syempre ay para iligtas silang lahat. Nang malaman ni Rio na isang Demon Prince ang kanilang kaharap ay naisip niya na isa lang pala itong parang baby Demon Lord kaya pala sobrang hina nito. Inatake siya ng 3 devil kaya inuna niya muna na iligpit ang mga ito. Dahil espada ang gamit ng Demon Prince ay binunat din niya ang kanyang espada. Pagka-atake ng Demon Prince ay nagawa niya itong ma-counter dahilan para magulat na lang sila Abel. Pero hindi pa pala ito tuluyang natatalo dahil nagagawa lang nitong idugtong ang naputol niyang ulo. Dahil dito ay napagpasyahan ni Rio na subukan ng regenerate capacity nito kaya ginamit niya ang Abrasive Jet 256. Sa sobrang bilis ng mga ito ay hindi na ito naiwasan pa ng Demon Prince kaya pati ang kanyang Magic Stone ay hindi din nakaligtas. Labis ang pasasalamat ni Abel kay Rio pero mas gusto ni Rio na ilibre siya nito ng hapunan. Dahil sa kanyang ipinamalas ay napahanga niya na din pati si Arthur. Bigla niyang naalala ang kanyang napansin kanina sa taas kaya napagpasyahan nila na balikan ito dahil baka may kinalaman ito sa mga nangyari sa kinaroroonan nila. Sa ibang dungeon naman ay may isang adventuring party ang susubok na kalabanin ng Demon Lord. Ngunit si Leonor ang nagpakita sa kanila kaya inisip kaagad nila na ito ang Demon Lord. Nagpakilala ang isa sa kanila na isa o manong hero kaya nasabik si Leonor na makalaban ito. Pero pagkaumpisa ng kanilang laban ay mabilis lang itong natalo ni Leonor. Hindi niya na inintindi pa ang ibang adventurer at kinuha niya na lang ang Sacred Jewel. Bago siya umalis ay nilinaw niya sa mga adventurer na hindi siya ang Demon Lord at kailangan pa nilang magpalakas dahil may kilala siyang tao na kasing lakas niya na nagngangalang Rio. Pagkaakyat nila Rio ay dinala niya sila Arthur sa kinaroroonan ng jewel na nakita niya. Nilagay muna ito ni Arthur sa dala niyang barrier bag para masigurado na walang mana ang makakalabas-masok dito. Pagkalabas nila ng dungeon ay labis ang pasasalamat ni Natalie na ligtas silang lahat at nakahinga naman ng maluwag si Hugh. Pero kaagad niyang pinagsabihan si Rio matapos uwayin ni Rio ang mga bantay kanina. Dahil dito ay sinabihan siya ni Arthur na kaya buhay pa silang lahat ay dahil ito kay Rio. Pinasunod siya ni Arthur sa tent para mapag-usapan nila ang mga nangyari kanina sa loob ng dungeon. Ikinwento lahat ni Arthur ang mga nangyari at kahit si Hugh ay hindi din makapaniwala kung paano walang kahirap-hirap na tinalo ni Rio ang mga devils at ang Demon Prince. Isang magandang balita si Rio para sa kanilang kaharian pero kailangan nilang ilayo ito sa mga aristocrats kaya kung maaari ay hindi nila ilalagay sa opisyal na record ang mga nagawa ni Rio. Kinabukasan ng umaga matapos ang morning exercise nila Rio ay may nadaanan siyang kainan na amoy curry. Pagkapasok niya dito ay nakita niya si Sarah na katatapos lang kumain. Umorder siya ng isang plato ng curry kaya umorder din ulit si Sarah. Katapos nilang kumain ay naisip ni Sarah na yayain si Rio sa isang duelo. Katulad sa kanya ay hindi lang pala Mahika ang alam ni Sarah dahil gumagamit din pala ito ng espada. Pero hindi lang pangkaraniwan ang kanyang nalalaman dito dahil nagtataglay din siya ng sobrang bilis. Halos hindi ito masabayan ni Rio hanggang sa bumigay na lang ang kanyang espada kaya sumuko na lang siya. Gayunpaman ay tuwang-tuwa pa din si Sarah dahil siya lang umano ang nakakasabay dito kahit gumagamit ito ng windrobe. Dito lang niya napagtanto na gumagamit pala si Sarah ng wind magic para mas pabilisin pa ang mga atake nito. Dahil dito ay napag-usapan nila muli ang Fairy King dahil nalaman kaagad ni Sarah na pagmamayari ng Fairy King ang suot na robe ni Rio. Sigurado umano siya na nagustuhan ng Fairy King si Rio dahilan para ipagkatiwala nito ang robe kay Rio. Dahil oras na para sa pagsasanay ni Sarah sa apo ng Margrave ay nagpaalam muna siya kay Rio. Inatasan niya na lang si Ryleta na ihatid si Rio pero ilang sandali lang pagkalabas nila ay nadaanan sila ni Hugh. Pinasakay ni Hugh si Rio dahil marami umano silang pag-uusapan. Bilang parusa umano sa pagsuway niya sa dungeon ay binigyan siya ng quest na walang kinalaman sa dungeon. Ito ay pag-e-escort sa mga mangangalakal at ang destinasyon nila ay sa Whitnash. Pero bago ito ay nakiusap muna sa kanya si Niels na tanggapin ang isang quest na ipinadala umano ng kanilang nayon sa Abali. Isa itong D-rank job request kaya kailangan niya ang tulong ni Rio. Matapos malaman ni Rio na may kinalaman dito ang mga skeleton ay kaagad siyang pumayag. Nalaman nila mula kay Hugh na dalawang party na pala ang kumuha ng quest na ito mula sa Kailadi pero pareho silang nabigo. Isa sa kanila ay D-rank party at ayon sa report ay hindi umano nakikipagtulungan ng mga kanayo ni Niels.
Gayunpaman ay kampante pa din si Hyo na magtatagumpay sila Ryo na makumpleto ang quest na ito. Kagad silang lumakad papunta sa nayon nila Niels at pagkadating nila dito ay napansin kagad nila Ryo ang tuwa sa mga taga-nayon matapos silang makita muli si Niels. Dumiretso sila sa bahay ng mayor na si Bolan para pag-usapan ng tungkol sa job request. Dito na nila nalaman na kaya pala hindi nakipagtulungan ng mga taga-nayon sa naunang mga party ng Kailadi ay dahil hindi nirespeto ng mga ito ang pakiusap ng mga taga-nayon. Humingi muna si Niels ng permiso sa kanilang elder bago niya sabihin kina Ryo ang detalye sa sekreto ng nayon. Habang kinakausap ni Niels ang kanilang elder ay nanatili naman sila Ryo sa bahay kung saan nakatira ang mga kapatid ni Niels. Wala na silang mga magulang kaya si Niels na ang nag-aruga sa kanyang mga kapatid. Pagkadating ni Niels ay dito niya na sinabi ang sekreto ng kanilang nayon. Una ay ang tungkol sa kanilang guardian beast na naninirahan sa kagubatan. Matapos itong marinig ni Ryo ay mas lalo siyang nasabik dahil pakiramdam niya ay parang nasa fantasy world siya. Ang pangalawa ay ang tungkol naman sa shrine pero gusto umano ng elder ay ito ang magpaliwanag tungkol dito kaya kailangan pa nilang maghintay hanggang bukas. Kinabukasan ng umaga ay sinimulan na nilang asikasuhin ang mga goblin. Nakaengkwentro nila ang iba sa mga ito sa kagubatan at bagamat madali lang nilang nililigpit ang mga ito ay may isa naman ang nakatakas kaya sinundan nila ito. Dito na nila natagpuan ang teritoryo ng mga goblins kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad nila itong sinugod. Dahil dito ay lumabas ang Goblin General at alam nila Niels at Amo na hindi nila ito kaya. Pero dahil na din sa tulong ni Ryo ay madali lang din nila itong natalo. Pagkabalik nila ng nayon ay dito na nila nakaharap ang elder ng nayon na si Naso. Hindi na din sila nagpaligoy-ligoy pa at kaagad din silang nagtungo sa kinaroroonan ng Guardian Beast. Pagkadating nila dito ay nalaman nila na isa pala itong Fenrir. Matapos nitong makita si Ryo ay nagpakilala ito sa pangalang Ingkuusin kaya nagulat dito sila Naso dahil ni minsan ay hindi pa ito ginagawa ni Ingkuusin. Nararamdaman pala nito na isang espesyal si Ryo kaya naalala ni Ryo ang sinabi ni Sera na baka ganito din ang nararamdaman sa kanya ng Fairy King. Dito na nila napag-usapan ang tungkol sa mga skeleton at ang pinakamalakas umano sa kanila ay ikinulong muna ni Ingkuusin sa shrine. Kagad nila itong pinuntahan at bilang priest ay si Eto na ang nag-asikaso sa mga skeleton na nasa labas ng shrine. Pagkabukas nila ng gate ay nagulat sila dahil isa pala itong arch skeleton. Dito na nagbigay ng hudyat si Ryo kay Ingkuusin na pakawalan ito. Katapos ay ginamit niya ang ice bond para hindi makatayo ng maayos ang arch skeleton. Sinamantala nila Niels at Amo ng pagkakataon na ito kaya mabilis lang din nila itong natalo. Pagkapasok nila ng shrine ay nakita nila ang basag na jewel at maitim na ito na siyang ipinagtaka ni Naso dahil dapat ay kumikinang ito ayon umano sa huling priestess. Dahil dito ay naisip niya na ito marahil ang rason sa biglang paglitaw ng mga goblins at mga skeleton. Napagpasyahan nila na isarado ito para hindi na ito makapagdulot pa ng anumang sakuna sa kanilang nayon. Kinabukasan ng umaga ay ipinatawag ni Hugh si Abel para atasan ito ng maging kinatawan niya sa Witnash Open Port Festival. Ipinalam naman ng commander at prinsesa ng Dabuhi Empire na si Fiona sa buong Imperial Magic Division na aalis sila patungong Witnash kinabukasan. Makakasama niya ang kanyang lieutenant na si Oscar na kilala naman sa tawag na Inferno Magician kaya mawawala muna sila ng 2 buwan. Habang naglalakad na sila Ryo patungong Witnash ay napansin niya ang mga pananim na nadadaanan nila. Kaya napaisip siya na kung babalik siya sa Rondo katapos ng job request ay siguradong anihan na. Makalipas ang ilang oras ay nagpahinga muna sila at nalaman ni Ryo na pinangalanan pala ni Niels ang kanilang party ng room 10. Kagad din silang nagpatuloy sa paglalakad at bago magdilim ay nakarating na sila sa Witnash. Dahil marami nang nagtitinda ng iba't ibang klase ng pagkain ay dito na sila naghapunan. Kinabukasan din mismo ay nakarating na din dito sila Fiona. Kaya pagsapit ng gabi ay nakadalo siya ng party kasama ang kanyang kuya na si Prince Conrad. Pagsapit ng unang araw ng festival ay nakita nila Ryo si Abel na halatang hindi komportable sa pwesto nito. Nasa likuran naman niya si Princess Fiona at ilang sandali lang ay lumapit sa kanila sila Rhea. Dahil nakita nila ang prinsesa ng Dabuhi Empire ay sigurado sila na andito din malamang ang Inferno Magician. Pagkaalis nila Rhea ay muntikan ng mabangga si Ryo ni Oscar pero parehas silang nakapag-react ng mabilis. Nagkasalubong naman sila Abel at Prince Conrad kaya nagkaroon muna sila ng pag-uusap. Dahil halos magkatabi lang ng kinauupan kanina sila Abel at Fiona ay napasok nila ito sa kanilang usapan kaya nabanggit na din ni Abel ang tungkol sa Inferno Magician. Pagkadating nila Oscar sa silid ni Fiona ay daladala na nila ang mga pagkain na pinabili ni Fiona. Hindi na din nag-alinlangan pa si Fiona na tawaging master si Oscar dahil silang 4 lang naman ang nasa loob ng kwarto.
Kasalukuyan namang sumasabak sa archery contest sila Amon at Eto. Ngunit kahit isa sa kanila ay walang may natamaan na target. Biglang dumating dito si Abel kaya pinilit tuloy ito ni Rio na sumali din sa paligsahan. Bagamat isa siyang swordsman ay may maayos na karanasan naman siya sa paghawak ng pana kaya sisiw lang ito sa kanya. Dahil hindi alam ni Sarah na may escort job si Rio ay nagtaka siya na hindi niya ito makita. Minabuti niya na magtanong na kay Nina at dito niya na ito nalaman. Ang mas ikinalungkot niya ay nalaman din niya na sa susunod na linggo pa makakabalik si Rio. Nagpasya naman sila Niels at Amon na sumali sa boat race ngunit sumali din dito si Dan na karibal ni Niels. Pagkasimula ng paligsahan ay hindi lang pabilisan ang naging labanan nilang dalawa. Sila sana ang unang makakarating sa finish line pero dahil sinira nila ang kanilang mga sagwan ay natalo tuloy sila pareho. Gayunpaman ay may special award pa din silang natanggap dahil naaliw nila ang mga manunood. Dahil dumating na si Hyo ay siya na ang umattend sa ibang kaganapan sa festival. Nakipag-usap din siya kina Rio pero pagsapit ng garden party ay si Abel muli ang kanyang pina-attend. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Conrad na maipakilala kay Abel si Fiona. Pagkaalis ng mga ito ay ipinatawag si Abel ng Lord ng Whitnash para ipagpatuloy ang umano'y naging usapan nila ni Hugh tungkol sa introductory course for adventurers ng loan. Nais nito na ipadala ang mga mapipili nilang instructor sa loan para umattend ng introductory course sa loan. Makalipas ang ilang oras ay bigla na lang natanggal ang wind barrier ng kastilyo. Inaatake na pala sila ng mga kalaban kaya madali lang nakapasok ang mga ito. Ipinakita dito ang mga panahong bata pa si Oscar kasama ang kanyang pamilya. Naging apprentice siya sa isang smithing shop at sa murang edad ay nakokontrol niya na ang kanyang fire magic. Mapayapa silang namumuhay sa maliit na nayon ngunit isang gabi ay bigla na lang silang inatake ng mga bandido. Dahil abala sa pakikipaglaban ng kanyang ama ay napasok sila ng isang bandido na nagdahilan sa pagkasawi ng kanyang ina. Sinubukan niyang makipaglaban pero hindi pa sapat ang kanyang kakayahan. Dumating dito ang kanyang ama pero sinapit din ito ang sinapit ng kanyang ina. Hindi na siya nagawang mailigpit ng bandido dahil sa pag-atake ng mga hellhounds. Ilang sandali lang ay dumating dito ang kanyang master at ito ang nagsakripisyo para makatakbo siya sa kagubatan. Ang problema ay naabutan pa din siya ng mga hellhounds dahilan para mahulog siya sa ilog. Nang magkamalay siya ay nasa bahay na siya ng matandang nagpakilala sa pangalang Luke. Ito na din mismo ang nagampon sa kanya ngunit makalipas ang ilang taon ay nagulat na lang siya nang maabutan niya ang kanilang bahay na nasusunog na. Pagkapasok niya ay inatake pala sila ng mga bandido at wala na naman siyang nagawa para makapaghiganti. Napagtanto niya na ang bandidong ito ay siya ding bandidong pumislang sa kanyang mga magulang. Sa kagustuhan niyang maghiganti ay pinilit niyang sundan ng mga ito kahit pasugatan siya at dito na din nagbago ang kulay ng kanyang buhok. Habang mabilis na kumakalat ang apoy sa inner garden ay pinilit ni Fiona na lapitan ang kanyang kuya. Kagad niya itong pinagaling pero sinabihan siya nito na ilaan lang ang kanyang mana. Nagtungo sila sa gazebo para dito sila makapagtago muna. Sinabihan ni Conrad si Fiona na magbigay ng signal kina Oscar kahit pa malaman ng mga kalaban ang kinaroroonan nila. Nang makita nila Oscar ang signal ay dali-dali silang kumilos. Ilang sandali lang ay natunto na sila Fiona ng mga kalaban at dito na nila nalaman na sila nga ang pakay ng mga ito. Pagka-atake ng mga ito ay hindi na sila nag-alinlangan pa na iligpit ang mga ito. Ngunit may isa sa kanila ang nagtatago at patuloy sa pagcast ng spell para atakihin sila. Pagkadating dito nila Oscar ay muling nagcast ng spell ang kalaban at napuruhan dito si Fiona. Nakita siya ni Oscar kaya inatasan nito ang dalawa niyang kasama na asikasuhin ng prinsipe at siya na ang bahala kay Fiona. Habang hinihintay nila Neil si Rio sa dalampasigan para sa kanilang food trip ay nakita nila si Fiona. Dali-dali silang kumilos at buti na lang ay nagawa pa itong masalo ni Niels. Kagad naman silang inatake ng mga kalaban kaya nilabanan ito nila Amon at Eto at matagumpay nilang natalo ang mga ito. Ngunit pagkadating dito ni Oscar ay inakala nito na mga kalaban din sila. Dumating naman si Abel sa inner garden at nakita niya dito sila Conrad. Habang hawak-hawak ni Rio ang mga binili niyang pagkain ay nabangga siya ng mga kalaban kaya natapon tuloy ang mga ito. Inutusan ni Oscar si Niels na bitawan si Fiona pero dahil hindi din nila kilala si Oscar ay hindi nila ito sinunod. Dahil dito ay nagalit tuloy ito at hindi na nagdalawang isip na atakihin sila. Nagawa pa ni Eto na masangga ang unang atake ngunit sa ikalawang atake ay dito na sila nadaplisan. Dahil hindi pa din binibitawan ni Neil si Fiona ay muli silang inatake at buti na lang ay saktong dumating dito si Rio. Muling umatake si Oscar kina Niels at dahil sinangga ito ni Rio ay nagpasya si Oscar na siya muna ang unahin kaya dito na nagsimula ang kanilang laban. Umatake ito ng sunod-sunod pero nagulat ito na nasangga lang itong lahat ni Rio.
Sa pagkakataon na ito ay si Ryo naman ang umatake pero nasangga din itong lahat ni Oscar. Dito na siya gumamit ng espada kaya bumunot na din si Oscar ng kanyang espada. Dahil wala pa din sa kanila ang napuruhan ay muli silang naghanda para umatake. Biglang dumating dito si Abel at sinabihan sila na tumigil na. Una niyang kinausap si Oscar para linawin dito na ang kanyang mga kaharap ay mga adventurer ng Lone at hindi kasama ng mga umatake sa Lord's Manor. Ang problema ay ayaw ni Ryo na makinig kay Abel dahil sinaktan pa din ni Oscar ang kanyang mga kaibigan. Nais niyang patigasin muna si Fiona bago niya ito ibalik kaya nagalit dito si Oscar. Ginamit nito ang matindi niyang atake na Fall of Heaven and Earth pero tinapatan lang ito ni Ryo. Muli silang inawat ni Abel at nilinaw nito kay Ryo ang posibleng digmaan sa pagitan ng Nightly Kingdom at The Buhi Empire sakaling may mangyaring masama kay Oscar. Sinabihan din niya si Oscar na ipinadala siya dito ni Conrad para masigurado na maging maayos ang kalagayan ni Fiona. Dito na kumalma si Oscar pero hindi pa din kumbinsido si Ryo kaya pumagitna na si Abel. Sinubukan niyang umatake at nagulat siya na hindi umilag si Abel dahil ayaw nito na siya ang maging dahilan ng digmaan. Dito na naintindihan ni Ryo si Abel at pinakuha niya na kay Oscar si Fiona. Kinabukasan ng umaga ay kinausap sila ni Abel para ipaalam kina Nils ang pasasalamat ni Fiona at nais nito na bigyan sila ng pabuya. Dahil matatapos na din ang festival ay naghanda na din sila sa pag-uwi. Kaya isang araw pagkapasok ni Sarah sa kainan ay tuwang-tuwa ito nang makita si Ryo na kumakain dito. Katapos nilang kumain ay nagtungo din sila kagad sa library dahil may ipapakita si Sarah kay Ryo tungkol sa alchemy. Pagsapit ng hapon ay kinausap naman ni Ryo si Abel dahil may gusto siyang hilingin na pabor dito. Nais niyang bumili ng bahay kung saan siya pwedeng mag-eksperimento sa kanyang mahika at alchemy. Hindi naman ito naging problema kay Abel kaya kinabukasan mismo ay kinausap nila kagad ang isang ahente. May nakita ito na pasok sa hinahanap ni Ryo pero ang problema ay nasa labas ito ng bayan. Pinuntahan nila ito at nagustuhan ito ni Ryo kaya kinuha niya din ito kagad. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Water Magician Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.